Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Willie Revillame kung tatakbo ba siyang senador sa 2025 at mapabilang sa senatorial lineup ng mga Duterte. Kasi sa ngayon parang lumalabas 6 pa lang ang lineup ng mga Duterte. 3 Duterte, Bongo, si Bato, and then pang-anim si Philip Salvador. So, kulang pa. Inoferan na ni PRRD itong si Willie Revillame last time. Natatakbo siyang senador. Sa lineup ng mga Duterte, tinanggihan niya. Ngayon, nung January na may sugrali sa Davao, nandun si Willie. At sinabi niyang, handa na ako. Ano ba yung handa? Handa na bang tumakbo? So ito ngayon, mayroon siyang interview sa 1PH. Yan ang naging talakayan, yung pagtakbo niyang senador. Pakinggan natin ang interview ito and magbigay ako ng reaction. Again, possibility na nga na baka you want to be interviewed because you might run in 2025. Now, I know, sinagot po yung tanong na yan dun sa interview niya with Patrick. Yes. Pero I also saw the video clip from the January Davao rally with President Duterte. Sabi mo, kinento mo, na 3 years ago, iniyaya ka ni Duterte na tumakbo sa Senado at hindi ka pa handa nun. Pero sabi mo sa ending ng rally, sa ending ng speech mo, handa ka na. Handa na akong tumulong. Yun ang ano. Hindi ko sinabing handa na akong tumakbo. So, yun ang qualifier. Friends, handa na akong tumulong. Siyempre, lagi ka naman tumutulong. Lagi naman ako handang tumulong. So nung sinabi mo yung mga salita na handa ka tumulong, hindi ibig sabihin nun o wala sa isipan mo na pumasok sa politika. So, nangyayari ngayon, paano ka papasok? Ang hirap. Diba? Awayan na awayan. Alam mo, what we'd like to know, kasi madalas lumalabas yung pangalan mo, tuwing na lang may election, nandiyan ang pangalan mo, Willie. Tatakbo ba to o hindi? We just want to know kung sumasagi sa isipan mo yan. We know wala ka pang desisyon, at baka nag-iba yung desisyon mo, pero naglalaro ba sa isipan mo yan? Now, I'll be honest. Nanonood ako ng Senate hearing, Congress lahat. Ilalagay ko yung sarili ko, what if andyan ako? Ano magagawa ko? Pero pag nakikita ko nag-aaway, at nakikita kong parang walang unity, parang napufrustrate ako. Ang sinasabi ko, pag nagkakampanya, magkakasama tayong lahat. Pag nagkakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa tao. Pero pag nakaposisyon ka na, nag-iiba na ang lahat. That is my opinion. Kasi ang pagserbisyo sa tao, hindi naman yung sa kampanya lang. I think it's a 24/7. Ganun talaga eh. Saka, para sa akin, ano ba ang gusto ng mga nasa politika? They have the money and of course the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference yan. Para sa akin. Ano power ko? Show. Ilang presidente after 6 years, andyan pa rin yung wawawin. Ilang taon na ako sa noontime show, ilang taon na ako sa daily show. Ilang presidente na yung dumaan, even ang Itbulaga. So you get this power, and you get this money, okay? Mga nasa politika, you get it from being here, doing what you're doing, and not Yes. in entertainment. Entertainment Yun ang sinasabi talaga. mo. And you'd rather be here than in politics. Yes, kasi I'm paying my tax legally. Sobra akong magbayad ng tax. Talagang alam yan. Pwede mo ba kaming bigyan ng ballpark figure lang? Ayan. Magkano binayad mong tax itong huling taon? Well, actually, yung pinakamataas kong alam naman, nasa sa TV Part 2 yun eh. I think, andun ka pa. I think that's about 80 million a year. Yung time na yun. And now, nung nag-show ako sa GMA, I'm paying taxes. But nasa 8 million a month. Legally. Hindi mo pwedeng lokohin kasi open ka eh. Sa talent mo. So, 96 million a year yun. Grabe. Ang laking palang kita ni Willie Revillame, no? 8 million a month ang tax. So, 96 million a year. Okay? So, ayan na, klaro. Wala. Maganda yung paliwanag niya eh. Anong magagawa ko pag nandyan ako sa Senado? Parang Lito Lapid.
Bilib ako dito sa taong ito, si Willie Rebillame. Yeah, may prinsipyo, practical lang. Kung gustuhin niyang tumakbo, mananalo. Nanalo nga si Robin Padilla eh. Siya pa kaya? Mananalo yan. Kailangan tama, anong magagawa niya? Rason nga niya no, nung tinanggihan niya si Pierre Ade, hindi naman ako marunong mag-English, hindi naman ako sa mga debate, magiging kawawa ako sa Senado. Correct. So, sana ganyan lahat. Tapos, agree ako yung sabi niya na nakakadisma yung nangyari, yung awayan. Lalo na sa Senado ngayon, yung nangyayari kay Senator Cayetano and Senator Binay. Nako, para silang mga bata, ginawang palengke. Hindi na hindi na yung kagalang-galang. So, tama si Malotikia. Sabi niya, ibang-iba na ang mga senador ngayon kumpara yung mga senador noon. So, yung mga senador na nung bata ko, naririnig ko na sila, Tolentino, Sagisag, Upito Salunga, Jocor Arroyo, Miriam Defensor Santiago. Yan yung mga senador na may utak. Kailangan mo sa senador kasi buong bansa ang iniisip mo. Ikaw yung fiscalizer dyan. Talagang hindi basta-basta ang maging senador. Kailang ngayon wala na. Mababa na ang quality ng ating mga senador. Yan mo, Lito Lapid. Pabalik-balik lang. Ngayon, kakandidato ulit. Nakasama sa ticket ng BBM administration. Ako. So, kung anong itinanim, yun din ang aanihin mo. Bakit tayo hindi umaasinso? Kasi yung quality ng mga elected officials, quality naman ng mga voters, hindi nag-iisip. Wala lang, dahil sikat lang, okay, nabigyan lang ng konting amount, binoto na, hindi tayo umaasinso. Tama si Willie. Mas gusto ko, wag na lang siyang tumakbo. Kasi, ngayon, nakakatulong eh. Talagang matulungin itong si Willie. Yung ganyang income niya na nagbabayad ng 8 million pesos per month sa tax, talaga maraming pera at kitang-kita naman kung paano siya tumulong. So, ganon din ang akin. Kung maraming nagsasabi rin na dapat daw ako pumasok sa politika para mas maraming matulungan. Ang sagot ko is never napapasokin ko ang politika. Hindi ko linya yan. Happy na ako. Yung ginagawa ko ngayon, retired na. Itong vlogging journey, hindi ko plinano ito eh. Never in my dreams na pinangarap ko ito na maging vlogger, maging political vlogger pa. Ano ba itong napasok ko? Para bang napasok ako sa isang area na hindi ko kabisado. Kailang ito na, nandito na ako ngayon at delikado ang buhay, pinag-iinitan. Well then, in return is yun. May income tayo at maligaya po ako na nakakatulong tayo sa mga nangangailangan. So, salamat sa inyong panunood. Na ibangon na natin sa hindi naman sa kahirapan, yung gutom. Yung Talaandig Tent City natin, sinimulan natin last year. Yan, may bahay na, kumikita na ng kaunti sa kanilang sayote, kamote. Ngayon, dinadagdagan natin ng sagingan, lakatan. Ayan, magpapatayo na tayo ng water system project. So, malaking amount itong water system natin dahil estimated is 300,000 pesos ang gastos para madala natin ang tubig mula sa taas ng bundok 10 kilometers away
So, ibaba natin ang tubig, gravity. 300,000, but no problem with that amount. God will provide. Ituloy nyo lang ang inyong panonood. Huwag nyo lang i-skip ang mga ads. Indirectly, nakakatulong na kayo sa nangangailangan. At salamat sa ating partnership, pagtulong sa Talaan Lake Tribe sa Talakag, Bukidnon.